Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong mga update sa nangyayari ngayon sa Iran War versus Amerika and Israel. Ang Israel ngayon ay palihim na bumubomba din sa sa Iran. Kaya minsan nagtataka ang Iran kung saan galing tong mga bomba. Hindi nila nakita ang Amerika na nagpalipad tapos merong tumatama na bomba sa kanila. Yun pala ay galing sa Israel yun. Sabi ng Israel, meron silang autonomy. Hindi sila makokontrol eh. Kung gusto nilang bombahin ang Iran ay kaya nilang bombahin. Ang Hezbollah sa Lebanon kaya, ang Hamas sa Gaza kaya. Meron silang tinatawag na parang autonomy na hindi sila makokontrol. Ngayon, si Donald Trump ay nakaharap ngayon sa banta na siya daw ay i-assassinate ng mga Iranian at magbayad daw ng 100 kilograms of gold. Yan ang pabuya sa sinumang makadido kay Trump ay merong 100 kilograms of solid gold. That is 24 carats gold. Magkano kaya yan, no? Ang isang kilo ngayon ay nasa nasa 70 million ang isang kilo ng 24 carats. So times 100, magkano ba? 70 times 100. Yan yung halaga ng patong sa ulo ni Trump ng mga Iranian. Pero alam natin ng mga sinungaling yan eh. Halimbawa, merong makadido kay Trump, sigurado ako walang ibibigay ang mga Iranian na yan. Mga animal yan ng mga tao yan. Walang isang salita, paulit-ulit, pabago-bago, bigay-bawi. Ganyan ang kanilang style kasi mga terorista. Ang kanilang norms, ang kanilang standards sa buhay ay kakaiba talaga sa mga taong gagaya natin na nakatira sa isang demokratikong sibilisasyon. Kaya dito sa bidyong ito ay ang ating pag-usapan ay ang huling pag-atake ni Trump. Ito yung huling lugar na aatakihin ni Trump sa Iran. Ito ang puso, ito ang dugo, ito ang atay, ito ang buto ng Iran. Ito lahat, dito nabubuhay ang Iran. Itong isla na ito tinatawag na Karg Island. Karg Island, ano bang meron dyan? Nandyan ang 90% crude oil ng Iran. Parang parang tangke ng malaking crude oil. Yan ang gustong kunin ni Trump. Sabi ni Trump, hindi ko yan bubumbahin, kukunin ko yung langis dyan para dalhin ko sa Amerika. Yan yung maganda. At doon ibenta sa Amerika ng mura. Kasi masasayang, sabi ni Trump, sayang kung bombahin ko yan, masusunog yan. Invasion ang gagawin ni Trump. So yung kanyang 35,000 troops, Marines, elite, nakahanda na yan eh. Noon pa yan nakahanda na kanilang i-invade ang Karg Island. So ito yung huling titirahin ni Trump pagkatapos bombahin niya ang mga tulay, mga infrastructures, mga water dam, lahat sisirain niya sa Iran, sa IRGC para hindi na mabubuhay. Babalik sila sa sa Stone Age na pamumuhay. Yung mga building nila magiging graba, magiging bato. Kaya tinatawag ni Trump na ibalik ko kayo sa Stone Age period. Para sa karagdagang balita, narito ang ating mga kaibigan sa ating paboritong channel, ang UNTV. Tapusin na ang dapat tapusin. Ito ang deklarasyon ni US President Donald Trump ngayong bumalik na muli sila sa pakikipagbakbakan sa Iran. We can play games, but I'm not sure I want to make a deal. I just finished the job. Naniniwala si Trump na siya ang pangunahin sa kill list o listahan ng mga target na papatayin ng Iran. Pero aniya, wala nang bigat ito para sa kanya. I'm number one on the kill list for Iran, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. Sa nakalipas na magdamag, inatake ng US ang Chabahar Port, ang nag-iisang direktang access ng Iran sa Indian Ocean. Ang Naval Headquarters ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Bandar Abbas at ang base ng IRGC Air Force sa Sirik at Bushehr na malapit sa Bushehr Nuclear Power Plant.
Ayon kay Trump, pauna pa lang ito sa mas malalaki nilang pag-atake pero nakaplano na ang susunod nilang hakbang, ang mga tulay, kasunod ang mga planta ng kuryente. Pinakahuli ay ang Karg Island, ang pinakapuso ng crude oil production ng Iran kung saan dumadaan ang 90% ng kanilang langis. We're not attacking at the highest level. The highest level of the bridges, their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity. If we have to, we'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out. We attacked Karg Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Karg Island. Paliwanag ni United States Vice President J.D. Vance, ang chief negotiator ng Amerika, hindi sila gaganti kung walang aatake. Malinaw at simple aniya ang nakalathala sa Memorandum of Understanding o MOU. Aniya, sinang-ayuna ng Iran na aalisin ng US ang blockade sa Iranian port basta pananatilihin nilang bukas at malayang makadadaan ang mga barko sa Strait of Hormuz. Eto mga kababayan, dahil sa hindi nag-aaral sa mga totoong mga universidad, totoong kolehiyo, itong mga IRGC na ito na mga ugok, hindi nila alam yung kanilang pinirmahan eh. Ang sabi nga sa kanilang Memorandum of Agreement na kapag tanggalin ni Trump yung blockade na nakaharang at tanggalin ni Trump yung sanksyon sa Iran na magbenta ng oil, kasi hindi makapagbenta ang Iran eh, walang bibili dahil may sanksyon. Lahat ng yon ay tinanggal ni Trump para sa Iran. Ngayon ang kapalit niyan ay buksan ng Iran itong Hormuz freely. Wala nang bomba, wala nang bombahin, wala nang tatargetin. Malayang makapagkuha, makapagbili, makapagkarga ng langis ang mga oil tanker na pasok-labas dyan. Ngayon anong ginawa ng Iran? Pinasabog nila, 3 yun eh. 3 barko galing ng Qatar at Saudi Arabia. Kaya ilang milyon. Nasa bawat kargada daw ng nasa aabot ng $6 million eh. Yung isang kargada lang ng oil tanker. Kaya 3 yun, napakalaking halaga yun. Kasi masusunog yun eh. Ngayon mga kababayan, sino ba talagang unang sumira sa sa ceasefire agreement na yun? Di ang Iran. Kaya matagal lang nagsabi ang Amerika na kapag aatake kayo, times 10 mas matindi ang aming pagbalik. Ang resback ng Amerika ay times 10. Halimbawa, isang missile ang binitawan ng Iran papuntang US. Ang ibabalik ng US ay 10. Ganun katindi. Kaya hindi maintindihan ng mga Iranian kung gaano katindi ang ganti ng Amerika dahil talagang walang mga utak yan. Kasi nga hindi yan nag-aaral sa mga standard school, hindi nag-aaral sa eksaktong mga universidad. Ang nagtuturo kasi sa kanila ay mga teacher nila na parihong terorista, kaya ang tinuturo palagi ay pagbaril, pagpatay, paghostage, pagbomba. Yun ang tinuturo eh. Kaya wala talagang morality ang mga Iranian na yan, mga sinungaling. Balik tayo sa balita. The basic deal that we cut was, we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships, and what happened 24 hours ago? They start shooting at ships again. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work. Sa panig naman ng Iran, inakusahan ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang Amerika ng pandaraya at paglabag sa batas na tipikal o karaniwan na sa US. Pero kumbaga sa laro, ilalaban ng Iran ang kanilang karapatan. Ayon naman kay Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf, ang pagsira sa usapan ay may kapalit. Ang Hormuz Strait aniya ay bukas sa paraan ng Iran at hindi sa probisyon ng Amerika. Yan, so narinig nyo yun? Hindi daw sa probisyon ng Amerika ang susundin nila. Yun yung kasunduan sa Memorandum of Agreement eh. Memorandum of Understanding. Na buksan nila, walang papasabugin, at buksan din ni Hormuz ni Trump ang blockade sa Hormuz. Ito ang sinabi ko na hindi yata binasa
nitong mga leaders ng Iran yung Memorandum of Agreement na pinirmahan nila. Hindi binasa o hindi sila makaintindi dahil mga ugok. Di ba mga kababayan? Ang Hormuz daw, ang batas sa Hormuz ay dapat hindi daw nila sundin yung sinabi ng Amerika, kundi ang batas daw nila, yun ang masusunod sa Hormuz. So, hindi sila sumusunod sa agreement, sa Memorandum of Understanding. Napakaugok talaga, mga kababayan. Kaya buti nga, pangatlong araw ngayon ng pagbubomba ng Amerika kasama ang Israel. Palihim lang ang Israel, hindi nagsasabing Israel na sumasama siya Pero palihim lang yan, tumitira din yan. At ang tira ng Israel ay palaging may malalagas na mga ugok. Kapag titira ang Israel, mayroon na namang ibabao na ugok na isang IRGC commander. Yung commander ng IRGC na sa ibang vlog ay buhay pa. Wala na yung patay na yun. Si Bahidi, matagal na. Tinamaan ng missile ng Israel. Kaya mga sinungaling talaga yan yung mga IRGC. Kahit yung kanilang Mustaba, wala na yan. Yatap na yan, ikmi na yan. Tapos sinasabi pa rin nila na buhay. Talagang ganun sila kasinungaling, mga kababayan. Kaya si Trump ngayon ay tinesting na yung yung isang nuclear bomb niya Tinesting, merong video na nakita ko kanina na prepared na yung atomic bomb na yun na 10 beses na mas malakas kaysa Hiroshima bomb. Kaya isipin nyo gaano kalakas, 10 beses na mas malakas sa Hiroshima yung hinulog ng Amerika sa World War II sa Japan. Kaya kung 10 times yan ay isang bansa ang durog, isang hulog lang. Kaya tapos talaga yung mga, kaya kayong mga diyan, mga democratic pa sa Iran, ay lumayas na kayo diyan sa Iran. Kasi uhulugan talaga yan ni Trump ng malaking nuclear bomb para matigil na yung mga ugok diyan, mga kababayan. Kaya umalis na kayo diyan sa mga democratic na pag-iisip sa Iran. Meron kasi diyan na hindi lang nagsasalita. Ay umalis na kayo diyan. Bumalik kayo pag tapos na yung diyan, kaguluhan. Alright, so ako magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bagong nagbisita at nag-subscribe, malaking tulong sa aking avid followers. Ako'y laging sumasaludo. Ingat ang lahat. God bless us all.